Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y dadako sa ating Sunday School. Pero bago ang lahat, tayo magsitayo para sa ating open hymn. Langin, Panginoon, maraming salamat po sa umaga na inyong pinagloob sa amin upang may panumbalik dito sa iglesia kung saan niyo po kami tinitipon. Maraming salamat sa nagdaang linggo kung saan nakaranas kami ng iba't ibang um, um, challenges, trials na hindi namin kaya if you left us with our own. Pero maraming salamat, Panginoon, dahil tapat kayo sa inyong salita. Sa Hebrews 4, sabi po doon, kayo po ang Diyos na siyang natukso sa lahat ng bagay pero hindi nagkasala. At higit sa lahat, ang inyong pangako doon ay kung kami lamang ay lalapit sa trono ng inyong biyaya, kayo po ay handang tumulong sa amin. Panginoon, dalangin namin sa mga oras na to, kung meron pa pong mga natitirang kasalanan na nasa amin, sa aming puso at nasa aming isipan, dalangin namin pakalinisin kami at patawarin kami sa lahat ng ito. Panginoon, tulungan niyo po kami. Kami walang walang worth, Panginoon. Nagkaroon lamang po kami ng katanggap-tanggap na katayuan dahil sa aming Panginoong Kristo, dahil sa kanyang banal na dugo na dumako sa krus ng Kalbaryo. At pangako niyo rin po sa inyong salita na dahil dito, ang aming kasalanan ay kailanman ay hindi naaalalahanin. Maraming salamat, Panginoon, sa aming um, Sunday School this morning. Dinadalangin namin na tulungan niyo po ang aming pastor. Bigyan niyo po siya ng sapat na confidence, hindi sa kanyang sarili, kundi sa inyo. At lahat ng role takers, dalangin namin, Panginoon, hindi po kami tatayo dito to rob the glory that should be yours alone. But we will do this because you have given us the privilege to do so. Maraming salamat, Panginoon. And ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng inyong salita. Sa mga taong paparating lamang, dalangin ko po sila ipakaingatan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Good morning po mga kapatid. Salamat sa Diyos at narito po muli tayo. Binigyan niya tayo ng lakas, gumising tayo ngayong araw na to. Dinala niya po tayo sa lugar na ito sa ating pagtitipon para makapakinig uli ng kanyang salita. At nawa yung mga kaluluwa natin mapuspos ng mga pagpapala galing sa itaas sa buong maghapon na ito. At magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ating Constitution, PRBC Constitution. Nandito na po tayo ngayon sa Article, typo lang po ito, hindi ito Article 4, Article 6. So Article 6 po ito, hindi ito Article 4. Kasi kung naalala po natin sa nakalipas na Sunday school natin, pinag-aralan natin yung Article 5. Natapos na po natin ito. So Article 6 ang ating pag-aaralan ngayon, patungkol po ito sa Church Discipline Part 1. Church Discipline Part 1, specifically, patungkol po ito sa formative discipline. At ito pong pag-aaral natin ng ating Church Constitution, kailangan nating uling i-remind ang ating mga sarili na hindi po natin ito pinag-aaralan dahil tinatapat po natin yung Bible sa Constitution. Hindi po Bible ang Constitution. Ang Bible po, sulat po yan ng Diyos. Ang Constitution, tao pong nagsulat. Pero kagaya po ng napag-aralan natin sa mga nakalipas na lecture, yung Constitution po, nakikita natin yung kahalagahan niyan kasi exercise po yan ng general principle at sanctified prudence na binigay sa atin ng Diyos through His Word, kung paano natin i-execute ang kanyang salita accordingly. At ginagabayan tayo nito na maging tapat at to do things yung mga matters ng church, to do it in a very orderly manner. So, again, hindi po natin ito tinatrato, nakapantay ng scripture, yet pinahahalagahan natin ito para sa kaayusan ng iglesia. Recap lang, so nakalipas na linggo, pinag-aralan po natin yung Article 5, Responsibilities of Members. Nagkaroon po tayo ng dalawang serye doon kasi 9 po yun lahat at tinapos po natin sa dalawang pagtuturo. Nakita natin doon yung mga responsibilidad ng membro. Una, yung attendance, devotional life, giving, family life, holiness of life, mutual love and service, evangelism, Christian liberty, submission to oversight. Ayan po yung mga responsibilities ng members. At tinignan din natin doon yung paragraph F, yung dulo. Yun po yung mga napag-aralan natin last Lord's Day. So, ngayong araw na to, ang pag-aaralan po natin yung outline natin patungkol dito sa Article 6 na may topic na church discipline. Ngayon mga kapatid, may tatlong part ito. Part A, B, and C. Hindi po natin kayang tapusin yung part A, B, and C. Kasi yung part A, patungkol po sa formative discipline. Yung part B, patungkol sa corrective discipline. Yung corrective discipline, meron yung 4 na bahagi pa. Yung general statement, rebuke, suspension, excommunication. Then yung part C, yung restoration. At alam ko, malaki yung interest natin na pag-aralan itong church discipline na ito. Hindi po natin kayang tapusin ito agad. So, nawa matapos natin at least yung part A ngayong umaga, yung formative discipline. So, formative discipline, pag-aralan natin yung part A. Una, ano nga ba yung formative discipline? Kadalasan po, yung formative discipline, pag naririnig natin, ay uugnay natin sa parenting. Tama po ba? Yung mga nanay, yung child rearing, na ginagabayan nila yung kanilang anak sa tamang paglaki, tinuturuan nila ng mga mabubuting asal. Yung pag-aaralan po natin, hindi po tungkol sa parenting kasi nasa konteksto ito ng church discipline ng ating iglesia. At kadalasan mga kapatid, hindi ba? Pag ang topic church discipline, ano pumapasok sa isip natin? Positive o negative? Siguro halos lahat tayo, ang perception natin pag narinig natin ang salitang church discipline, ay baka may ma-excommunicate, may masususpend ang membership o kaya may ma-exclude. May kasalanang ginawa. Ganyan lagi yung pumapasok sa isip natin at hindi ko po mabiblame ang isa't isa kasi yan po yung pinakamadalas na gamit
sa ating mga conversation. Pag sinabing church discipline, pag mismong word na discipline, pag ginagamit siya sa church setting, laging nasa negative na essence. Pero hindi po laging ganon. Ang formative discipline po, sabi ni Mark Dever sa kanyang book na The Church, sabi niya doon, formative discipline is a preventive measure. It includes the positive, direct teaching of biblical truth through sermons and Sunday school lessons. It also includes modeling godliness and mentoring new believers. So maganda yung binigay na definition dito ni Mark Dever, no? Sinabi niya it includes positive and direct biblical teaching, modeling daw ng godliness and mentoring new believers. So ito po yung formative discipline. Alam naman po ninyo mga kapatid, di ba, na meron po kaming family business na nagko-contractor po kami ng aircon. Meron po kaming tinatawag na service na PMS, ang tawag doon, Preventive Maintenance Service. Halimbawa, yung isa naming kliyente, bumili po ng aircon, hindi naman niya namin pagkakabit ng aircon, papalitan nyo agad ng mga parts. I-maintain nyo yan para maiwasan na masira yung mga parts niya sa loob. Yun po yung PMS na tinatawag. Pero hindi po palaging porke monitored mo, laging napapa-PMS yung aircon, hindi na masisira. May mga pagkakataon pa rin na dahil nga sa wear and tear, katagalan ng aircon, may masisirang parte, masisira yung capacitor, masisira yung fan motor. Doon papasok yung repair na kailangan mo siyang palitan. Hindi po natin dito pinag-uusapan yung pagre-repair ng aircon. Nandito tayo ngayon sa preventive maintenance service. Ganon din sa mga may-ari ng sasakyan, hindi ba? Meron tayong tinatawag na preventive maintenance service din, PMS. Kailangan monitored mo kung umabot na ba ng 6,000 yung kilometro na naitakbo ng iyong sasakyan, yung iba 5,000, depende kung anong klaseng langis yung ginamit mo, pero sabihin na natin 6,000, kailangan magpa-change oil ka na. Kasi pag umabot ka ng 6,000 kilometers, hindi ka pa rin nagpapa-change oil, mangingitim yung engine oil, masisira katagalan yung makina, hihina yung power output niyan. So, hindi lang yon, kailangan ma-check mo kung meron pa ba itong wiper fluid, meron pa itong mga langis na kailangan niya, okay pa ba yung steering fluid niya, makapal pa ba yung brake pad, baka bakal to bakal na, okay pa ba yung mga gulong, baka kalbo na yung gulong mo, yung mga ilaw mo, gumagana pa rin ba properly. Tawag ng preventive maintenance service. Pero may mga pagkakataon pa rin na kahit na well-maintained ang isang sasakyan, dahil nga, again, sa wear and tear, masisira ito. So, ito po yung formative discipline. Ito yung parang PMS natin. Ito yung preventive maintenance ng ating mga kaluluwa. Again, kagaya na nabanggit ko kanina, ang discipline po, hindi siya always used in a negative sense sa scripture. Hindi po siya laging negative. Meron pong dalawang pinaka-common word na ginagamit para sa discipline sa scripture. Pag sinabing disiplina o discipline, meron dalawang pinaka-common Greek word. Yung una dyan is yung paideia, na ang ibig sabihin ay discipline, training, or pag-educate sa isang tao, pagtuturo. Meron din naman na isa pang salita, yung notitia. Notitia, ibig sabihin pagbibigay ng instruction or admonition, pagbibigay ng payo. So ito po yung two Greek words na pinaka-common na ginagamit para sa salitang discipline. Halimbawa, sa Hebrews 12 verse 6, pamilyar tayo sa verse na to, sinabi, "For the Lord disciplines paideia, the one he loves, and chastises every son whom he receives." Usually, pag binabasa natin tong verse na to, ang interpretation natin, wag ka mauyam sa Diyos pag ikay pinapalo niya, kasi pinapalo niya yung mga mananampalataya na mahal niya. Yung usage po dito sa Hebrews 12:6, hindi po pagpapalo It is more of a training or education, pagtuturo, hindi siya talaga directly pagpapalo. Yung second half ng verse, doon papasok yung pagpapalo Sinabi, "and chastises every son whom he receives." Pero at least sa part A, ng Hebrews 12 verse 6, sa first half ng verse, yung tinatawag, yung word dito for discipline, o yung pagdidisiplina ng Diyos sa kanyang mga anak, paideia, or pagtuturo.
Ganon din sa Titus 2:11 to 12. Titus 2:11 to 12, sabi ni Pablo, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training, paideia, training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age." Again, hindi po ginamit yan na negative sense. Hindi sinabi na dinala tayo ng Diyos, itong grasya ng Diyos nagdadala sa atin ng kaligtasan, pinapalo tayo to renounce ungodliness. Hindi po yun sinasabi ng verse. Tinitrain tayo, pinagsasanay, pinaghuhusay tayo to renounce ungodliness and worldly passion. And lastly, sa Ephesians 6 verse 4, familiar yung mga tatay dito, lagi itong kinukot pag Father's Day. By the way, Happy Father's Day po sa ating mga fathers. Sabi dito, "Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline, paideia, and instruction, notitia of the Lord." Hindi po yan negative. Yung paideia and notitia yung gamit, hindi po parehas negative. Parehas positive yung usage. So, bibigyan natin ng disiplina, hindi yung wag mong buyuin sa galit yung anak mo, bagkus paluin mo. Hindi po yun yung sinasabi ng verse. Huwag mong buyuin sa galit ang iyong anak, kundi turuan mo. Yan ang sinasabi. Paideia and instruction, gabayan mo, instruction of the Lord. So again, hindi po always negative. Ginagamit din po yung word na discipline in a positive sense sa scripture. So ayun po yung clarification natin bago tayo mag-dive in dito sa ating constitution. Sabi nating constitution, dito pa rin tayo sa part A, "Every disciple of Jesus Christ must be under his discipline, which is administered to each one through the church." So bago natin to sisirin, may dalawang bagay tayong mapapansin dyan sa sentence ng ating constitution kung hawak po ninyo yung copies nyo. Una, mapapansin natin yung subject. Sino yung subject ng formative discipline? Sino po yung subject? Every disciple of Jesus Christ. So meron pong prerequisite para mag-undergo ka ng formative discipline. Dapat po, disciple ka ni Hesus Kristo. Mananampalataya po tayo para tayo mag-undergo ng formative discipline. Yung utos po ni Hesus Kristo sa Matthew 28, doon sa tinatawag nating Great Commission, sabi sa Matthew 28, sinabi ni Hesus Kristo sa verse 18, "Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin." Verse 19, "Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa." So gawin daw disciple lahat ng bansa. Kanina ginamit ko yung dalawang Greek word, yung paideia at notitia. Yung verb form po ng discipline yung verb form po na paideia, mayroon po yung noun form. Yung noun niyan is mathetes. Ganun pa rin, student, learner. Ganun pa rin. Gawin daw nating mathetes, learner, yung bawat tao. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ito po yung utos ni Jesus sa Great Commission. Ito rin yung subject ng ating constitution. In order for a person na maging valid siya, na maging acceptable siya na tumanggap ng formative discipline, dapat po mananampalataya siya ni Hesus Kristo. Hindi lang yon, una nating napansin yun yung subject. Pangalawa, yung means. Saan natin nakukuha yung formative discipline? Sabi, "which is administered to each one through the church." Ibig sabihin, sa konteksto po ng isang lokal na iglesia, natatanggap natin ang formative discipline. Ibig sabihin yan mga kapatid, wala pong Lone Ranger Christian. Hindi ka po pwedeng makatanggap ng formative discipline sa sarili po ninyo. Wala pong ganon. Ina-isolate mo yung sarili mo, hindi ka nakikisama ng fellowship, tamad kang pumunta ng mga gathering ng church, tapos ine-expect mo, nalalago ka sa formative discipline. Hindi po. Yung paglago natin sa formative discipline, nasa konteksto ito ng gathered church. Ayun po sinasabi ng ating constitution. Sabi sa 1 Corinthians 12 to 28. 1 Corinthians 12 to 28. Medyo mahaba ito mga kapatid, pero nais ko pong basahin yung buo kasi maganda yung punto dito ni Apostol Pablo. 1 Corinthians 12 to 28. Sabi,
27 lang pala. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. Verse 21, and the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable, and on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty. Verse 24, which are more presentable parts and do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now, you are the body of Christ and individually members of it. Ang punto po dito ni Apostol Pablo, yung katawan daw po ni Hesus Kristo, tayong kalupunan ng mga mananampalataya ay hinalintulad po niya sa isang katawan. At sa isang katawan ng tao, hindi pwedeng sabihin ng kamay na magpapakapaa siya. Hindi po yun ang function niya eh. Hindi pwedeng sabihin ng mata na magpapakatenga siya. Hindi po niya kayang gawin yon. Hindi rin pwedeng sabihin ng isang bahagi na dahil hindi ako kamay, sabihin ng bibig na dahil hindi ako kamay, wala akong silbi sa katawan. Hindi po. Lahat tayo bilang isang iglesia, may kanya-kanya tayong kaloob, may kanya-kanya tayong disenyo na si Hesus Kristo po ang nagtakda, and we should function based doon sa design na itinalaga ni Hesus Kristo po sa atin. At kung gagampanan natin yung function natin as parts of the body, kumbaga sa katawan ng tao, we will function well. Dahil lahat gumagampan sa function kung paano sila dinisenyo ng Diyos. At malinaw yung sinabi doon sa last verse eh. Verse 26, di ba sinabi doon, if one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Binanggit ko ito last Sunday eh, yung kasabihan sa Tagalog na ang sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong kalamnan. Ganun po ang isang iglesia na nagkakaisa. Ang suffering ng isa, suffering ng lahat. Ang rejoicing ng isa, rejoicing din ng lahat. Sinabi din sa 1 Thessalonians 5:12-15, sabi ni Apostol Pablo, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. See that no one repays anyone evil for evil, but always seek to do good with one another and to everyone. Again, nasa konteksto po ng isang iglesia itong utos ni Apostol Pablo. Pansinin niyo yung sinabi niya. Sabi niya, respect daw yung mga nagle-labor, admonish daw yung mga brothers, admonish the idle, yung tamad, pagsabihan, encourage the faint-hearted. Again, mga kapatid, hindi po lahat ng mananampalataya sa iglesia matured agad ang kaluluwa. Kaya nga sinabi, encourage the faint-hearted eh. May mga members tayo na faint-hearted, mabilis ma-discourage, mabilis magduda sa Diyos, mabilis matakot, mabilis mapanghinaan ng loob. May mga membro din tayo, may mga kapatid tayo na medyo balat sibuyas pa, hindi nila kayang ma-handle pagsabihan sila sa kanilang mali. Kailangan natin maging pasensyoso sa kanila. Ito yung sinasabi, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient
with them all. At lahat po ito mga kapatid, matatanggap lang natin ito sa konteksto ng isang iglesia. Dagdag pa ng constitution natin, mutual submission to one another. Doon po sa last lecture natin, responsibilities of members, nabanggit natin doon yung mutual love na kailangan nating i-exercise bilang mga magkakapatid. At ito rin yung sinabi sa Ephesians 5:21, submitting to one another out of reverence for Christ. So paano daw natin makapapakita yung ating reverence sa Diyos, kay Kristo? Sa ating pagbibigay ng sarili natin sa isa't isa. Ibig sabihin niyan mga kapatid, punto ni Pablo, kung hindi natin binibigay ang sarili natin sa isa't isa, ang expectation, hindi rin natin binibigay ang sarili natin kay Jesus. Ito yung sukatan kung nabibigay ba natin yung ating sarili kay Jesus, kung willing tayo na ibigay ang ating sarili sa ating kapatiran. Dagdag pa ng ating constitution, and to the overseers whom Christ has set over His church. 1 Peter 5 verse 5, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Nabanggitan natin ito, yung submission to oversight, nabanggitan natin ito sa responsibilities of members. Pansinin niyo yung verse na 1 Peter 5 verse 5. Sabi, likewise, you who are younger, nakababata, be subject to the elders, nakakatanda. Hindi po ito utos sa mga bata lang sa church. Gumagawa lang ng kontra si Peter na merong elder yung pastor at pag hindi ka elder, younger ka. So, encouragement to sa ating mga senior. Kung hindi ka pastor, younger ka daw, sabi ni Pedro. So, hindi natin to dapat i-interpret based sa edad, kundi dun sa posisyon natin sa iglesia. Yung elder is an office bearer, yung younger is a regular member. Yun po yung konteksto ng 1 Peter verse 5. Chapter 5 verse 5. At ito yung assurance na binigay ng ating constitution. Kung gagawin natin ito, magpapasakot tayo sa ating overseer, i-admonish natin ng isa't isa, i-admonish natin yung nagtatamad natin na membro, tutulungan natin yung mga mahihina pa nating membro, i-encourage natin yung mga membro, mga kapatiran natin na mabilis mapanghinaan ng loob. Ano yung assurance ng constitution? Na consistent sa scripture. Sabi, ito daw ay magre-resulta ng sanctification of each member individually and of the whole body of the church collectively. Napakaganda mga kapatid, no? Napaka-desirable ng goal na ito. Na tayo ay mag-progress, umusad tayo bilang isang iglesia and individually sa ating sanctification. At hindi po natin yan magagawa on our own. Kailangan natin ang isa't isa para po magawa ito. Again, dito pa rin tayo sa formative discipline. Meron pong mga means ang Diyos na binigay sa atin para ma-access natin itong formative discipline. Again, sinabi ko po, nasa konteksto ng gathered church ang formative discipline. Wala yan sa labas. I mean, pwede mo yan ma-access on your own, pero mostly sa konteksto po yan ng isang gathered church. So may mga means po ang Diyos na binigay paano tayo makakatanggap ng formative discipline. Una, through God's Word. Sabi ng 2 Timothy 3:16, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So nakita natin, no, yung teaching, reproof, correction, training in righteousness. Again, ginamit na naman yung word na paideia. Training or discipling in righteousness, saan daw natin makikita? Sa scripture na breathed out by God, na mismong hininga po ng Diyos. So makakatanggap tayo ng formative discipline, ng training, instruction, and education from the Word of God itself. At alam niyo ito mga kapatid, lalo yung mga masigasig mag-aral ng salita ng Diyos sa inyong sarili. Hindi ba pag nagsiset aside kayo ng time for devotion, natututunan ninyo yung dapat ninyong paglakad bilang mananampalataya. Binibigyan kayo ng illuminating grace ng Diyos, ginagabayan na ng banal na spirito ang inyong isip para maintindihan ninyo kung ano yung tinuturo ng salita niya. So that's one. Pangalawang means ng Diyos, through the Holy Spirit's conviction. Through the Holy Spirit's conviction, sabi sa John 16:8, si Christ yung nagsasalita dito, sabi ni Christ, when He comes, yung Holy Spirit daw, pag dumating na,
He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Kung gusto nyong i-interpret ito na konsensya, kayo ang bahala. Pero sinabi ni Jesucristo sa John 16:18, John 16:8, yung nagko-convict daw, maaari siguro konsensya minsan, pero mostly sinasabi dito na pag dumating daw ang Holy Spirit, sabi ni Christ, iko-convict niya tayo, iko-convict niya yung mundo sa sin and righteousness and judgment. Hindi ba mga kapatid, may mga pagkakataon na gusto mo sanang sabihin itong masamang salita na ito para ma-rebuke, pero parang bigla kang natigilan at naisip mo na wag muna siguro. Maghintay ka ng tamang panahon at aayusin mo muna yung sentence mo nang sa ganun ay mabigay mo sa kanya sa mas profitable na paraan. Hindi po hindi yan konsensya na kumakausap sa iyo. Conviction niya ng Holy Spirit, mga kapatid. Pinangako yan ni Jesucristo na ministry sa atin ng banal na Espiritu. Pangatlo, through brothers and sisters in Christ. Sa ating mga kapatid sa iglesia, makakatanggap po tayo ng formative discipline sa pamamagitan ng pag-take time to have fellowship with them. So mga kapatid, huwag tayong tumanggi sa mga fellowship, lalo mga extended fellowship. So, wag natin tanggihan yan. I-immerse natin yung sarili natin. Why? Kasi maaari na may mga pinagdadaanan tayo na nadaanan na pala nung kapatiran natin, siya pala yung makakatulong sa atin. Lalo yung mga mas matured sa atin sa pananampalataya. O kaya, hindi man niya alam kung ano yung exact na payo na pwedeng ibigay sa atin, pero nakikisimpatya pala siya dahil pinagdadaanan din niya yung problem, yung challenges na pinagdadaanan natin. At ganun din, tayo din, pwede din tayong magbigay ng admonition, ng guidance sa mga kapatiran natin na napapansin natin weaker and more faint-hearted kaysa sa atin. So mga kapatid, maging intentional tayo dito, wag nating tanggihan yung ating mga fellowship at tayo din, mag-open din tayo ng sarili natin for fellowship. Mag-imbita tayo ng mga kapatiran. At isang tool dito mga kapatid, magandang practice na after natin makinig ng sermon, meron tayong mga fellowship after nito lunch fellowship, right? Meron tayong lunch fellowship. Sa afternoon, bago tayo mag-uwi, nagfe-fellowship tayo. Hindi naman natin sinasabi na huwag tayong mag-usap ng mga mundane things during Lord's Day. Okay lang naman, pag-usapan natin yung ilang mga mundane na bagay, kamustahin natin ang kapatiran tungkol sa kanilang trabaho, kamusta yung kung meron siyang mga plano, kamusta yung plano niya. Pero maging intentional tayo na buksan ang ating sarili, pag-usapan natin yung sermon na narinig natin. Nang magbenepisyo yung ating mga kaluluwa. Tanungin mo yung kapatiran, paano nangusap sa iyo yung salita ng Diyos? Ano yung take away mo? Meron ka bang maidadagdag? Meron bang kasalanan na nabukas sa iyo na pinakita ng salita ng Diyos dun sa sermon na narinig natin? So mga kapatid, maging intentional tayo dito. Again, hindi natin sinasabi na huwag tayong mag-usap ng mga mundane things. Pero meron tayong 6 days para pag-usapan yung mga bagay na yan. Lord's Day po ngayon Mag-focus tayo na pag-usapan yung salita ng Diyos. Tsaka na lang siguro yung sports. Tsaka na lang siguro yung mga gala. May lugar yan mga kapatid, pero mainly, maging intentional tayo during Lord's Day na pag-usapan yung salita ng Diyos para paghiwalay-hiwalay po natin, pag-uwi natin sa kanya-kanya nating bahay, mananatili sa atin yung salita ng Diyos. Kasi ito yung naging laman ng bibig natin maghapon. So sana mga kapatid, makultivate natin yung grace na yan. Pang-apat, through church leaders. Means ng Diyos to access formative discipline through church leaders, Titus chapter 1 verse 9. He must hold firm to the trustworthy word as taught, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and also to rebuke those who contradict it. Qualification po ito ng isang pastor na nakalagay sa Titus chapter 1. Dapat daw ang isang pastor trustworthy, so that he may be able to give instruction in sound doctrine and rebuke those who contradict it. So mga kapatid, may mga pagkakataon marirebuke tayo ng ating pastor, masasabihan tayo ng isang bagay na dapat nating ayusin. Sana po mga kapatid, hindi tayo balat sibuyas. Makikinig tayo, why? Isa yan sa function ng pastor ninyo, isa yan sa ministry niya, ginagampanan niya yung ministry pinagkatiwala sa kanya, at magpasakop tayo doon. Huwag natin itong tanggapin na mabigat yung ating loob. Kasi may biyaya po yan kung pakikinggan natin.
Hindi naman palaging tama yung inyong mga pastor, hindi rin naman laging tama din yung admonition ng ating mga kapatiran, pero nawa, kung meron silang rebuke sa atin at admonition, buksan natin yung kaluluwa natin, pakikinggan po natin. At tayo rin, mga kapatid, na tayo yung naglagi nagbibigay ng admonition and rebuke, pag tayo din na rebuke, makikinig din tayo. Hindi po siya one-way traffic. So, give and take, pwede ka magbigay ng admonition and rebuke, open mo rin yung heart mo pag binigyan ka ng admonition and rebuke. Through the corporate church, pang-5, a means ng Diyos for us to access formative discipline. Nabanggit ko na to kanina extensively through the corporate church. Natatanggap natin yan through teaching, preaching, and oversight. Mga kapatid, yes, totoo. Sa isang iglesia, matatanggap natin yung formative discipline dun sa oversight ng ating mga pastor. Yung personal niya tayong kakausapin, personal niya tayong ididil sa ating mga pinagdadaanan. Pero mga kapatid, hindi yan yung primary. Alam niyo po ano yung primary na formative discipline na binibigay ng pastor? Sa pulpito po, yun po ang primary. Ito po yung pangunahin na trabaho ng isang elder. Mababasa natin yan sa Acts chapter 6. 'Di ba nung nagkakagulo sa iglesia ng Jerusalem, namili sila ng mga diakono. Ano sinabi ni Pedro? Hindi daw pwedeng maging abala sila sa pag-aayos ng lamesa na napapabayaan nila yung kanilang ministry of preaching the word and prayer. Ayun po yung primary na ministry ng isang pastor. Tumayo sa pulpito, turuan yung iglesia, pangaralan ng iglesia, at part 2 na lang po yung oversight po niya na personal. Pero ang pinaka-primary po dyan, yung pangangaral mula sa pulpito. Ito po, nakikinig kayo ngayon sa pangangaral ng salita, part na po ito ng pagtanggap ninyo ng formative discipline. And lastly, through God-ordained trials. Marami pong ways to access formative disciplines. Ito lang po yung mga nalista ko, hindi naman to extensive. Pero lastly, through God-ordained trials. Sinabi sa James 1, 2-4, "Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing." Kagaya na nabanggit ko kanina mga kapatid, ang goal ng formative discipline, sanctification. Ano yung sinabi dito? That you may be perfect and complete, lacking in nothing. Sanctification ito mga kapatid eh. So kahit po yung mga problema na mga dinadanas natin, mga pagsubok, means po yan ng Diyos para hubugin tayo. Kaya nga formative discipline eh, i-form tayo. So wag po natin yang tignan na parang parusa ng Diyos sa atin, mabigat ang kamay ng Diyos sa atin, hindi po. Yan po ay parte po ng pagtuturo sa atin ng Diyos tungo sa ating ikababanal. Sinabi ni Cyprian of Carthage, sinabi niya, "He can no longer have God for his father who has not the church for his mother." Sinabi niya yan dun sa kanyang writing on the unity of the Catholic Church. Sinulat niya to noong AD 251. O baka sabihin niyo masyadong Catholic. Kasi di ba ang interpretation ng Roman Catholic Church, si God the Father, siya yung ama natin. Sino yung asawa ni God the Father? Yung Roman Catholic Church. Yun yung kanilang understanding eh. So, God the Father, ang marriage siya sa Roman Catholic Church, yun yung kanyang bride. So, hindi po yan yung punto ni Cyprian. Hindi po sa konteksto ng Roma Katolika ngayon. Hindi po yung interpretation ng Council of Trent. Yung punto dito ni Cyprian of Carthage na yes, si God the Father ang ating ama, pero may institusyon ang Diyos paano manunurture ang kanyang iglesia. Ayun po yung church. At baka ma-allergic po kayo kasi Roman Catholic si Cyprian, even our very own reformer na si John Calvin, yan din po ang sinabi. Sabi niya sa Institutes of Christian Religion 4.1.4, "For those to whom God is Father, the church may also be mother." So same po ano? Same sa sinabi ni Cyprian. "There is no other way to enter into life unless this mother conceive us in her womb, give us birth, nourish us at her breast, and lastly, keep us under her care and guidance." Ang punto ni John Calvin, may institusyon ng Diyos na tinatag dito sa lupa na parang nanay. Di ba ang nanay, ano siya sa baby? Binibreastfeed,
binibigay ang kanyang pangangailangan, tinuturuan, pinapalakas ang katawan niya, pinapaiwas sa mga sakit, inaalagaan. Nang sa ganon, maging mature, lumaki na malayo sa sakit, at marunong sa buhay. Tama? Yun ang trabaho ng nanay. Sinabi ni John Calvin, ganun po ang function ng iglesia. I-train tayo kasi weak tayo eh. Hindi tayo mature, faint-hearted tayo. Lalago tayo kung nasa pangangalaga tayo nung mother, nung church. Hindi po directly sinasabi na asawa ng God the Father yung church. Yung function lang niya na motherly, nurturing, guiding, nourishing. Yun po yung function ng iglesia sa isang mananampalataya. At dito nagtapos yung ating part A ng ating Article 6. Sabi, there are occasions, however, when failure in the application of this formative discipline makes corrective discipline necessary. Clarification mga kapatid. Just because masigasig tayo sa formative discipline, 100% sure na wala nang malalaglag sa kasalanan. Hindi po. Kahit po masigasig tayo sa formative discipline, may tendency pa rin. Actually, binigyan nga tayo ng salita ni Jesucristo na mangyayari siya. Sinabi sa Matthew 18, when a brother sins against you. Hindi sinabi ni Kristo na if your brother sins against you. Sinabi niya when. Mangyayari yon, alamin na lang ninyo kung kailan. So, mayroong binigay si Jesus sa atin na salita na mangyayari siya. At ganoon din mga kapatid, kahit masigasig tayo sa formative discipline, darating pa rin ang punto na mayroon pa ring malalaglag sa isang kasalanan na kinakailangan nating umaksyon bilang isang iglesia na labas na sa formative. Doon na po papasok yung corrective discipline na pag-aaralan po natin next Lord's Day, Lord be willing. Masyado po mahaba yung corrective discipline. Dito papasok yung rebuke. Yung 3 stage na sinasabi sa Matthew 18, dito papasok yung membership, suspension, yung magiging aloof tayo dun sa sinning brother. Then, dito rin papasok yung excommunication at isang bagay na wala sa ating constitution under Article 6 ay yung exclusion, membership exclusion na maaari natin pag-aralan next Lord's Day. So, yun lamang. Bago tayo magtapos, tignan natin yung mga takeaways natin sa pag-aaral natin ng formative discipline. Una, strive to be a member of a local church. Kagaya po na nabanggit ko, binanggit ni Cyprian of Carthage at sinabi ni John Calvin sa Institutes of Christian Religion, wala pong nourishment sa ating kaluluwa outside of the church. Lalago tayo sa konteksto ng isang iglesia. So kung hindi ka membro ng isang iglesia, maaari naman na makatanggap ka ng nourishment pero kulang. Walang mother na nag-aalaga sa paglaki mo. Para kang nasa orphanage. Ayun po yung position ninyo. Pero mga kapatid, hindi po ninyo ikaliligtas ang pagiging member ng isang lokal na iglesia. Hindi po ninyo yan priority kung wala pa kayo kay Jesucristo. Para maging membro kayo ng isang lokal na iglesia, dapat kinikilala na ninyo si Jesus bilang tagapagligtas. Alam na ninyo na makasalanan kayo at nakaamba sa inyong kamatayan kung hindi kayo tatalikod rito. At nakita ninyo na ang tanging paraan na nilagay ng Diyos para makaligtas sa mga makasalanan sa kamatayan ay pananampalataya kay Jesucristo. Yun po ang unahin ninyo, hindi po yung pagiging membro ng isang lokal na iglesia. Dahil prerequisite po na maging membro ng isang lokal na iglesia na nananampalataya tayo kay Jesucristo. At sana mga kaibigan na wala pa kay Jesus, yan po ang ating maging tugon. Pangalawa, value and embrace every opportunity for formative discipline. Value and embrace. May mga pagkakataon mga kapatid na masakit yung dating ng formative discipline sa atin. Minsan sa preaching, nabubuksan yung kasalanan natin. Minsan tinatanggihan natin, may naririnig tayo from the pulpit o rebuke from a brethren na ayaw natin. Minsan may naririnig tayo, sasabihin natin, para kay kapatid to, hindi to dapat para sa akin. Mas angkop sa kanya kasi siya yung gumagawa nito. Sana po hindi tayo ganun. Bawat admonition, bawat instruction na naririnig natin, whether sa preaching, sa teaching, o sa mga kapatiran natin sa fellowship, angkinin po natin, i-embrace po natin at pahalagahan, biyaya po yan ng Diyos na natatanggap ng mga membro lamang ng isang iglesia. And lastly, pangatlo,
take part in the formative discipline of your fellow Christians as well. Aambag po tayo sa formative discipline ng ating mga kapatiran. Ibig sabihin dito mga kapatid, sana masigasig tayo sa ating churchmanship, ano? Hindi po yung tayo na lang yung tanggap ng formative discipline. Hindi tayo tumutulong sa mga kapatiran natin. So sana mga kapatid, maging intentional tayo, maging intentional tayong tanungin kung anong pinagdadaanan ng ating kapatiran, anong paraan natin sila matutulungan, meron ba tayong wisdom na pwedeng maibigay sa kanila na sa ganun magabayan sila lalo sa kanilang sanctification. Hindi po yung selfish tayo, pupunta tayo ng church, sasabihin natin, hindi man lang ako kinausap ng ganito, di man lang ako kinamusta. May mga pagkakataon na dapat tayong kamustahin, pero mga kapatid, sana ang heart natin, tayo yung nangangamusta. Tayo yung nag-a-admonish, ano? Tayo yung nagiging intentional na alamin yung sitwasyon ng ating mga kapatiran. So yun, let us take part sa formative discipline ng ating mga kapatiran. At yun lamang yung tatlo nating takeaways dito sa ating study. Meron pa po tayong ilang minuto para mag-entertain ng mga question. Mostly naman dito mga kapatid sa pinag-aralan natin, familiar na po kayo. Karamihan dito mga reminder na lang sa atin just in case na nakalimutan natin yung ating mga tasks. So any question, pwede ring reflection, additional. Padre Henry. Yung dun sa yung means to access formative discipline, yung through the Holy Spirit's conviction, paano ba natin yung difference dun sa conscience tsaka dun sa Holy Spirit? Yung pag sinabi bang conscience, unbeliever ba yun? O tapos yung Holy Spirit sa believer? Parang, paano ba yun? Pwede natin sabihin sa ganung paraan kasi according to Romans 1, sinulat ng Diyos yung kanyang salita, yung kanyang batas, sa puso ng bawat tao. So believer and unbelievers alike, meron pong konsepto ng konsensya na inilagay ng Diyos. Alam natin kung anong kasalanan, alam natin kung ano yun. Hindi naman totally alam natin, pero alam natin kung nakalulugod sa Diyos ito o hindi. Yan ang testimony ng Romans chapter 1. Now, yung conviction ng Holy Spirit, yung Holy Spirit kasi, binibigay niya yung conviction niya, hindi out of a vacuum. So, binibigay ng Holy Spirit yung kanyang conviction based sa salita ng Holy Spirit. Ano po yun? Yung apostolic word, scripture. So, yung Holy Spirit ginagawa niya, nire-remind niya sa atin yung salita ng Diyos na nabasa natin sa mga punto na natutulak tayo sa pagkakasala. Na sa ganon, pag napigilan tayo, conviction po yun ng Holy Spirit sa atin, reminding us of God's word. Wala po yung Holy Spirit sa mga unbeliever. Ang Holy Spirit binigay pong selyo sa bawat mananampalataya. May question pa po? Or any reflection? Pwede rin. Brother Vince. Paano po, Pastor, pag sa unbeliever, nag-act sila according sa law ng Panginoon? May ginawa silang something good and by God's standard. Do we see it ano lang po? Something good? Oh, something good. Paano natin masabihin yun at ano ba yun? Conviction in the spirit or conscience lang nila? Conscience lang nila tapos common grace. Thank you. Tama yung remark mo sa dulo. Common grace yun. Mayroon siyang humanly good. Mayroong benefit yung mga positive actions nila based sa salita ng Diyos. May mga positive yun na epekto sa kanilang mga kapwa. Pero sa Diyos, kasi sinabi din ng scripture, anything that is not done in faith is sin. At ang unbeliever walang faith. So even yung good works niya, sa mata ng Diyos is sin. So yes, meron siyang benefit sa kapwa niya, pero sa mata ng Diyos, wala yung merit. Meron pa pong question? Brother Harry. Salamat po sa pagtuturo. Kailan po sisimulan at kailan po matatapos ang formative discipline? At
ano-ano pong mga katangian. Kasi doon sa may First Thessalonians nabanggit yung mga iilan sa maaari nating gawin as a formative. Bukod pa doon, ano-ano pang mga katangian o karakter ng isang mananampalataya ang ating gagamitan ng formative discipline? Bali, dalaw pala yung tanong ko. Oo. Kailan magsisimula at kailan matapos at ano pang mga katangian o karakter ang formative discipline natin? Yung pag-aaral po natin ng formative discipline hanggang ngayon lang kasi maiksi lang naman yung part na to sa ating constitution. Yung mahaba na part, yung part B, tsaka yung part C maiksi lang din, pero yung part B mahaba siya. Tinignan ko yung playlist ng MCBC kung ilang serye yung pagtuturo nila ng church discipline. Umabot sila ng 4 sa part B. Umabot sila ng 4 na teaching sa corrective discipline. I don't think abot tayo ng 4. Sana kayanin natin ng 2 or 2 to 3. Pero definitely kailangan natin mag-spend time kasi serious matter ito. So, yun lang yung formative discipline hanggang ngayon lang. Then sa second question mo, brother, hindi naman exhaustive yung sinabi sa First Thessalonians na kailangan nating bigyan ng formative discipline. Unang-una, wag tayo munang tumingin sa labas para magbigay ng formative discipline. Tumingin mo tayo sa sarili natin. Kailangan natin ng formative discipline. Pero may binanggit yung 1 Thessalonians 5 verse 12 to 15, 'di ba sinabi dito? Admonish the idle, so yung tamad, pagsabihan yung tamad. So tamad na kapatiran, encourage the faint-hearted, yung mabilis mawalan ng loob, help the weak, so yung immature pa sa faith, be patient with them all. Pero hindi dito binanggit yung unruly brethren eh. Hindi dito binanggit yung kapatiran na nagkukos ng disunity. Hindi dito nabanggit yung kapatiran na hindi na pagsasabihan ng pastor. Yung mga ganon, yung nagsuso ng discord na mababasa natin sa Titus, sa dulo ng Titus. Kung mababasa natin doon yung instruction sa mga lalaki, sa mga babae, mga kapatid, take time na basahin yung chapters 2 to 3 ng Titus. Makikita natin yon. Yung instruction sa mga mananampalataya, lalaki, babae, tatay, nanay, bawat mananampalataya. Nandun yon. And sa dulo ng Titus, meron sinabi si Pablo doon na kung sino man daw ang hindi namumuhay consistent sa mga bagay na sinabi niya, have nothing to do with that, brethren. So definitely, isa yun sa kailangan nating bigyan ng formative discipline. Kailangan i-admonish yung mga hindi sumusunod doon sa sound teaching. So pattern of good teachings na tinuro ni Pablo sa 1 Timothy, 2 Timothy hanggang Titus. So I think yun, yung pinakabuod niya, yung pagiging unruly ng isang brethren. May clarification lang po. Doon po sa may kailan po magsisimula at matatapos. Hindi po yun ibig sabihin na yung about sa study. Pero salamat din po at sinagot nyo. What I mean to say is about the member. Sa isa member po ng isang iglesia na kailan natin sisimulan at kailan ito matatapos. Okay, thank you sa clarification, bro. Thank you Hindi din po. natatapos yung formative discipline. So hanggang member tayo ng isang iglesia, hanggat buhay tayo, kailangan natin ng formative discipline. Magbibigay tayo ng formative discipline din sa isa't isa. So kung hindi siya matatapos, we can say na hanggang dun lang o maaari din siya ma-elevate. Kung hindi siya susunod sa formative discipline, definitely ma-elevate. Pero hindi natin i-elevate, hindi natin i-escalate ang isang case kung hindi din tayo masigasig sa formative discipline. Halimbawa sa inyo mga magulang, hindi naman ninyo tinuturuan yung mga anak ninyo in a formative manner. Hindi nyo sinabi kung paano dapat siya tamang sumagot sa inyo, paano dapat siyang makinig. Tapos nung nagkasala yung anak ninyo, diretso palo kayo. Di ba ang salamuot nun? Hindi nyo naman siya tinuruan kung paano. Tapos nung nakita ninyo yung mali, diretso kayo na pinalo nyo na lang. So corrective agad kayo. So kaya po inuna yung formative. Kasi yung formative discipline, yung magbibigay ng grounds sa mga actions natin sa corrective discipline. So magiging baseless at masalimuot yung ating corrective kung hindi naman tayo naging masigasig sa formative. So to answer your question, bro, mag-escalate yung formative discipline into corrective discipline. Teka lang, basahin ko yung sinabi sa Constitution. At least yung beginning dun sa may rebuke. Sabi dito kung kailan mag-escalate yung discipline, sabi,
corrective discipline becomes necessary when heretical doctrine or disorderly or scandalous conduct appears among members of the church. So pag lumabas na itong mga to, heretical doctrine, ibig sabihin nilalabanan niya na yung katuruan ng iglesia based sa ating Articles of Faith, yung 1689 London Baptist Confession of Faith, at clear teachings of the Scripture. Yung pagiging disorderly or scandalous conduct, pag pinakita yun ng isang member, doon may escalate yung formative discipline sa kanya into a corrective discipline. Thank you po. Pastor, tama po ba? I-clarify ko lang sa madaling salita. Yung formative discipline is a form of discipline na paano tayo mamumuhay in holiness. Instruction siya kung paano natin gawin yung Christian living or paano natin mag-glorify si Christ in our lives. Corrective discipline papasok kapag yung tinurong formative discipline o yung pagtuturo nabali, na sumaliwa or hindi sumunod doon. Kaya i-implement natin corrective discipline upang ibalik sa formative discipline ulit. Tama po ba? Tama, bro. Exactly, yun yung punto ng formative at corrective. Formative, gagayad natin sila sa tamang paglakad. Pag lumabas sila dun sa way na yun, doon papasok yung corrective discipline. Okay po. Thank you. Brother Lawrence. Yung mic. Hindi ko alam kung may present ko siya as clearly as possible kasi naisip ko lang siya bigla. Pero when it comes to formative discipline, nakadepende rin po ba syempre doon yung quality ng kabuuang pag-apply ng formative discipline sa kabuuan nito kasi syempre maaring if we look at it as technical as possible, parang ang darating dito is ang escalation agad pagka so naka-angkla rin ba sa formative discipline yung quality kumbaga ng presentation natin sa isa't isa nito? Tama, bro, yung sinabi mo. Hindi natin basta-basta i-escalate ng corrective discipline ng isang case malibang meron nagpakita tayo ng due diligence, ng due admonition. Hindi pwedeng ganun. Halimbawa, yung formative discipline sa pulpit, di ba nabanggit ko na ang primary source natin ng formative discipline is yung pulpit preaching. So, paano kaya admonish ng isang pastor kung hindi kanya ino-oversight? Diba? Hindi niya alam anong pinagdadaanan mo, hindi niya alam anong struggle mo, hindi niya alam anong struggle ng church. Kasi hindi niya ino-oversight eh. Tatayo siya sa pulpit, mangangaral siya, meron siyang mga exhortations na hindi niya alam kung kumukonekta o hindi sa mga kapatiran kasi hindi niya in-oversight. In that case, hindi magiging yung sinabi mong quality. Pag nag-corrective discipline siya, mababa yung quality. Why? Kasi hindi naman siya nagkaroon ng due admonition eh. Hindi siya nag-practice ng oversight, hindi niya tinulungan as much as possible. Hanggat kaya niya, hindi niya ginawa. Tapos nung nakita niya naging rowdy, ang action niya, corrective discipline agad. So may mga case na ganun, bro. Pero may mga sins din na pag na-commit mo, automatically kailangan i-escalate agad sa corrective discipline. Hindi naman lahat eh. Kaya nga, kahit yung language ng ating constitution, mababasa natin dito na kahit yung rebuke, yung mga suspension, hindi siya ina-action agad-agad. Kailangan siyang gawin na merong wisdom, may pagkamarahan. Halimbawa, meron tayong kapatiran na biglaan na lang natin na-discover na nalaglag sa sexual immorality. Wala nang due admonition na kailangan gawin doon eh. Wala nang due diligence sa tatalab doon eh. Kailangan nang i-deal directly yung sin. So, kailangan na siyang dalhin agad sa iglesia kasi non-negotiable yun kasi ang at stake doon yung purity ng church. So, yes, tama yung sinabi mo, brother, na nakadepende din siya doon sa quality ng formative discipline. Thanks sa clarification. Brother Emil. Bawat isa sa atin kailangan i-practice yung formative discipline, tama. Paano halimbawa ako ay mag-ano ng formative discipline sa isang kapatiran. Tapos yung dating sa kanya nun parang pinopulis siya. Ano yung parang paano ipapaintindi yun? Una, bro, salaminin mo muna yung sarili mo, baka nang pupulis ka nga talaga. So, yun yung step Di one. naman yung parang So, kung malinis sa conscience mo na concern ka lang,
ipaunawa mo sa kapatiran. 'Di ba sinabi doon na admonish the weak? Isang part ng weakness minsan ng kapatiran, yung hindi sila nakakatanggap ng admonition. So yun. Ano yung instruction sa 1 Thessalonians 5? Be patient with them all. So yun ang instruction din sa iyo, brother. Kung hindi tinatanggap yung iyong admonition, mas rahanan mo pa, pero wag mong sukuan. Kasi yun ang sinabi ni Apostol Pablo, be patient. Embrace mo na part ng kanyang weakness, yung mahirap siyang tumanggap ng rebuke, ng instruction, pero definitely wag nating sukuan. Kasi yun ang utos Be patient with them all. Thank you po. Last question na siguro. Brother Sam. Di po magtatanong. Siguro clarification lang dun. I mean, additional lang dun sa sagot para kay Kuya Henry. Kasi ang tanong ni Kuya Henry is, paano natin malalaman if this is from the Holy Spirit or conscience lang? Mababasa po natin yan sa Romans 2:11 to 15. Sabi po dito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, sapagkat ang lahat ng nagkakasala ng walang kautusan ay mapapahamak din ng walang kautusan. At ang lahat ng nagkakasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan na hatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harap ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na likas na walang kautusan ay gumagawa ng mga bagay ng kautusan ang mga ito, bagaman walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso. Narito'y nagpapatotoo rin sa kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. So yun po siguro yung pwedeng maidag. Thank you, brother, sa clarification. I think that's it, mga kapatid. Lampas na tayo ng 4 minutes. Kung meron pa po kayong question, pwede natin pag-usapan privately. Saglit tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po at naging mabunga ang aming pag-uusap patungkol po sa church discipline, formative discipline. Salamat o Diyos dahil pinakita nyo po sa amin sa inyong salita na ito'y biyaya ninyo, ang formative discipline. At ito'y natatanggap namin, natatamasa namin ito sa pamamagitan ng isang iglesia kung saan nakakatanggap kami ng instruction, ng rebuke, ng direction kung paano kami mamuhay bilang mga mananampalataya. At ito'y biyaya nyo sa amin para maalagaan po namin ang aming testimony sa isa't isa, sa aming sarili at sa harapan po Panginoon ng mundo na hindi nananampalataya sa iyo. Dalangin namin o Diyos na tulungan niyo po kami individually and as a church na lalong lumago po sa aming pananampalataya at maging masigasig kami o Diyos kagaya ng sinabi ni Paul to admonish the idle, to encourage the faint-hearted at maging pasensyoso po sa isa't isa. At samahan niyo po nawa kami o Diyos sa mga ministry sa araw na ito, sa mga nalalabi pa po naming gagawin at pagtitipon. Ikaw ang mapapurihan sa lahat ng ito, aming Panginoon, alang-alang sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Meron po tayong 25 minutes bago po mag-start ang ating worship proper.